Ikalawang Timoteo Kabanata 2. Ikaw kung gayon, anak ko, ay magpakalakas sa biyaya na kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na narinig mo na sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo rin namang ipagkatiwala sa matatapat na tao, silang makakaya rin namang magturo sa mga iba. Ikaw kung gayon ay magtiis ng kahirapan, gaya ng isang mabuting kawal ni Jesus Kristo. Walang taong nakikipagdigma ang isinasangkot ang kanyang sarili sa mga bagay ng sanlibutang ito, upang mabigyang lugod niya siya na pumili sa kanya na maging isang kawal. At kung ang isang tao rin naman ay makipaglaban sa mga laro, gayunman ay hindi siya puputungan, malibang makipaglaban siya ayon sa alituntunin. Ang magsasaka na nagpapagal ay dapat maging unang kabahagi ng mga bunga. Isaalang-alang ang sinasabi ko, at bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Alalahaning si Jesus Kristo na mula sa binhi ni David ay binuhay mula sa mga patay ayon sa mabuting balita ko. Kung saan ay nagtitiis ako ng hirap, gaya ng isang manggagawa ng kasamaan, maging hanggang sa mga tanikala, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kung gayon ay nagtitiis ako ng lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang, upang makamtan din naman nila ang kaligtasan na ito ay kay Kristo Jesus na may kaluwalhati siyang walang hanggan. Ito ay isang matapat na kasabihan, pagkat kung namatay tayong kasama niya, ay mabubuhay rin naman tayong kasama niya. Kung magtiis man tayo, ay maghahari din naman tayong kasama niya, kung itanggi natin siya, ay itatanggi rin naman niya tayo. Kung hindi tayo nananalig, gayunman ay mananatili siyang matapat, hindi niya maaaring tanggihan ang kanyang sarili. Tungkol sa mga bagay na ito ay ipaalala sa kanila, na inaatasan sila sa harapan ng Panginoon na huwag silang makipagtalo tungkol sa mga salitang walang pakinabang, kundi sa ikapapahamak ng mga tagapakinig. Mag-aral upang maipakita ang sarili mo na subok sa Diyos, isang manggagawang hindi kinakailangang mapahiya, na naghahati ng tama sa salita ng katotohanan. Ngunit ilagan ang lapastangan at walang kabuluhang mga usapan, pagkat ang mga ito ay lalago patungo sa higit pang di pagkamakadiyos. At ang salita nila ay kakalat gaya ng ginagawa ng isang gangrena, na sa kanila ay sina Hymenaeus at Philetus. Na sila tungkol sa katotohanan ay naligaw, na nagsasabing ang pagkabuhay na muli ay nakalipas na noon pa, at ibinabagsak ang pananampalataya ng ilan. Gayunpaman ang pinagsasaligan ng Diyos ay nakatayong tiyak, na may ganitong tatak, kilala ng Panginoon silang sa Kanya. At, hayaan ang bawat isang sumasambitla sa pangalan ni Kristo ay umalis mula sa kawalang katarungan. Ngunit sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlan ng ginto at ng pilak, kundi ng kahoy at ng lupa rin naman, at ang ilan ay sa ikararangal, at ang ilan ay sa di ikararangal. Kung ang isang tao kung gayon ay maglinis ng kanyang sarili mula sa mga ito, siya ay magiging isang sisidlang ikararangal, pinabanal, at nararapat ukol sa paggamit ng may-ari, at nakahanda sa bawat mabuting gawa. Takasan din naman ang mga pitang pangkabataan, ngunit sumunod sa katwiran, pananampalataya, pagsinta, kapayapaan, na kasama nilang tumatawag sa Panginoon buhat sa isang pusong dalisay. Ngunit ang hanggal at di pinag-aralang mga katanungan ay iwasan mo, na nalalamang nagbubunga sila ng mga sigalutan. At ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipagtalo, kundi maging malumanay sa lahat ng tao, tumpak magturo, matyaga. Sa kaamuan ay inaaralan silang sumasalungat sa kanilang sarili, kung sakali ay bibigyan sila ng Diyos ng pagsisisi patungo sa pagkakilala ng katotohanan. At nang mabawi nila ang kanilang sarili buhat sa bitag ng dyablo, na sila ay banihag niya sa kalooban niya.